Bakit nga ba bumababa ang credit limit sa S-Loan at SPayLater? Tara, alamin natin. Kung kayo ay mayroong SPayLater at S-Loan at nagkataon na talaga namang mataas ang credit limit ninyo, ay may chances pa rin na bumaba ito. Kaya ngayon ay aalamin natin kung ano yung mga dahilan. Unang-una ay kapag lagi kayong overdue magbayad or tinatawag na late payment. Siyempre kahit saan naman kayo mangutang, kung palagi kayong late payment magbayad, ay magkakaroon kayo ng bad record na magiging resulta ng pagbaba ng inyong credit limit. Buti sana kung pagbaba lang ng inyong credit limit ang pwedeng mangyari. Ang pinaka-worst kasi na pwedeng mangyari dito ay hindi nyo na tuluyang magamit ang inyong SPayLater at S-Loan. Kaya talaga kung hanggat maaari ay wag na wag kayong mag-late payment kasi nga ganun na mangyayari. Plus may late payment fee pa kayong babayaran. So next naman ay hindi ninyo paggamit simula nang na-approve kayo dito sa S-Loan at SPayLater. Pag na-approve na kayo dito sa S-Loan at SPayLater, gamitin nyo siya kahit paunti-unti lang. Para lang kahit papano malaman ni Shopee na ginagamit nyo siya. Lastly ay nag-expire na yung credit limit na binigay sa inyo. Minsan kasi ang S-Loan at ang SPayLater ay nagkakaroon ng temporary credit limit increase. So itong temporary credit limit increase ay may date lang siya kung hanggang kailan nyo siya pwedeng gamitin. At may specific na amount lang kung magkano yung in-increase nila. So kapag natapos na yung date na binigay nila is mawawala na siya at babalik na siya kung magkano siya before. Siyempre ang S-Loan at ang SPayLater ay hindi lamang siya puro credit limit increase. May mga chances talaga na bumaba siya. Kaya palagi nyong iingatan yung account ninyo, i-well maintain nyo yung good record para hindi mabawasan yung credit limit nyo, or pinaka-worst talaga is mawala yung or hindi nyo magamit yung S-Loan at yung SPayLater ninyo. So yun nga no, sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang.